Mm, Yung mm. yung Dok, sa Senado, no, yung sa Senado or hindi naman sila tumatakbo para manalo eh. Yung CPP yung sinasabi ko yan, sina Luke Espiritu na sinabi ng mga kadre ay CPP, no? Hindi ako nagsabi. Hindi naman sila tumatakbo para manalo. Alam nila hindi sila mananalo, sila Franz Castro. Tumatakbo sila para makapag-recruit. No, meron silang ganung ano national prominence, mga debate, mga ganyan ano. So para ma-agitate at makuha yung mga anak natin para maging NPA. At saka number two, para maka-fundraise, no? Para magkaroon sila ng pera kasi sindikato nga eh, 'di ba? Malaking sindikato. So, yun naman yung despite myself, na-admire ko sila, no? Kasi mga buwisit na yan, napaka-united nila, isang kumpas ng Central Committee nila Vic Ladlad. Sumusunod silang lahat. Mga robot, walang utak yung mga yan. Walang utak, walang mga puso. Kaya yung sinabi mo nung una, JR, no? Yung tungkol kay Keith Absalon yon. mm. Si Keith Absalon was 21 years old nung siya'y namatay. Mula 12 years old itong batang ito, scholar ito, lima ang anak nila Vilma Absalon. No, lahat sila galing sa kahirapan ito. Mahirap na pamilya pero yung nanay at yung tatay nakatutok. So yung limang anak nila, lahat scholar. 12 years old pa lang si Kit, FEU scholar na siya sa football. No, pinakita niya talaga sa nanay niya, kaya ko maglaba para kasi gusto ko maging football player. Tapos Opo. nakapasok siya sa Ascals. 20, Opo. 20 years old siya Mm. noon, no? Pero nagbike sila nung kanyang uncle, sinabugan sila ng mina, yung mine ng ano, yung IED ng mga NPA, pinasabog siya. Pero nabuhay si Kit, natilapon siya. Tapos ano, sabi ng mga eyewitness, nakaluhod siya at nagmamakaawa siya na wag niyo akong patayin. Pero pinatay pa din siya. Opo. Napakawalang hiya, mga ito. Napakawalang hiya. Kaya kaya based doon sa autopsy, talagang execution style kasi yung exit wound tapos yung entry wound inanalyze nila is Yeah. halos straight tapos luwang-luwa Yes. yung mata. Yes. Tapos ano nangyari pagkatapos nun? Mainit-init pa yung bangkay ni Kit at saka ni Nolven, yung kanyang uncle. Ano sinabi ni Teddy Casino? Kunyari, kasi because of the international outcry, nagalit ang buong Pilipinas, no, sa CPP. Nagkunyari, nag-apologize pa. Pero yung apology nila, hindi naman talaga apology. Apology ng mga robot ng CPP na ibinigay na naman yung mga salita kay Ted Casino, no, na isang operatiba ng CPP, na meron naman daw kasi silang ipinaglalaban. Naiintindihan nila ang NPA. Tama yung mga kawalang yaan yan. Yung mga walang yang yan, yung mga anak natin ang parating kinire-recruit, pero yung mga anak ni Teddy Casino sa Lasal Green Hills nag-aaral at anak ni Sarate sa Europa pa. Yan yung mga kawalangyaan na mga yan na ang mga naghihirap, yung mga NPA, no, yung mga ano yan, mga magsasakayan, mga IPs yan, mga anak natin yan, no. Si Malvin Cruz, 21 years old nung namatay siya, ang nag-recruit niyan si Raul Manuel ng Kabataan. Ano lang siya noon, alam mo, nung namatay siya, yung hindi ko makalimutan, nandito sa phone ko, no, nakachinelas lang siya, pero ang laki ng backpack niya, na meron siyang isang bote ng tubig na putikan talaga siya. May tanga na baril. Marami tayong anak ganyan nang namatay. Habang itong mga ito, no, itong mga sindikatong ito, napaka-komportable na mga buhay ng mga walang yang yan. At yung mga anak nila, hindi nila nire-recruit sila udyok sa mga anak natin na lumaban sa isang gera na sila mismo walang tapang na labanan. Yan yung kung bakit ayaw na natin silang bumalik sa Kongreso. No? At kung bakit kailangan ma-institutionalize at palakasin ang NTF-ELCAC kasi yan ang nagpabagsak sa CPP, NPA, NTF. No? So, yun yung isa sa mga legislative Opo. agenda namin. So yun. Ang Opo. mabuti, Doc Lorraine, at isa sa mga legislative agenda ng inyong party list ay ang i-institutionalize na NTFL-CAC. Yes, I think it's about yes, time. It's yes, about time. yes. Yeah. Oo. Opo. And apart from institutionalizing it, sana meron talaga siyang fixed percentage sa budget. Yes. Kasi pwedeng isiro yan Mas kinasabihin nating ma-institutionalize yan pag talaga naman bangag yung sasabihin na naman yan, isiro natin yan. No? Di wala pa rin. Pero nakita mo, no, tama yung assessment ni JR eh. Kung si Marcos lang yan, wala na yung NTF-ELCAC.
Kaya lang natakot siya sa taong bayan. So, ano ibig sabihin nun? Sino ang totoong puwersa ng bayan? Tayo. Hmm. Yung hawak niyang kapangyarihan, ipinahiram lang natin sa kanya yan. Tayo ang pwedeng magbawi niyan. So, na huwag tayong maniniwala na kawawa naman tayo, etc. etc. Sila dapat ang matakot sa atin. But ano ba yung... Anyway, Opo. alam nyo, magdadalawang oras na tayo sa ating town hall at malinaw naman, no? Sa mga punto de vista na narinig natin na hindi naman nakapaglilinlang ang CPP-NPA. Alam ng taong bayan na kriminal ang aktibidades ng CPP-NPA dahil kung tunay sila nagmamahal sa taong bayan, hindi sila papatay ng kapwa Pilipino, hindi sila mangongolekta ng revolutionary tax, hindi sila manonorture, hindi sila mangingidnap, na ang dalawang ang kasama nila nakundik na nga for child abuse, no, dahil dun sa ginawa nilang sapilitang paglabas, no, pagkuha ng mga kabataan para sumama sa isang rally, no, diyan sa Mindanao, no. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon, tama ba itong alyansa ng mga loyalista, Dilawan, Komunista, CPP-NPA, at dapat ba silang makabalik, no? At ang isa sa narinig pa natin ngayon ay yung dating nag-aaway na RJRA, nagkakaisa na sila at pareho nilang sinusuportahan ng Marcos administrasyon laban sa mga Duterte, no? At siyempre, kung pakikinggan mo ang mga Dilawan, masama pa sa kanila ang Duterte daw kaysa sa Marcos. Bagamat ang sinasabi nila, tinututulan nila sa Duterte dahil sa paglabag ng karapatang pantao, nakalimutan na nila ng Marcos administrasyon ng orihinal na meron na tayong mga desisyon ng iba't ibang korte, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Amerika at sa Switzerland na nagsabi na ang lumabag talaga sa karapatang pantao, ang na-nurture, ang nag-enforce disappearances, ay ang administrasyon ng Marcos. At nauulit muli ngayon ang kasaysayan. No? Pero anyway, tuloy-tuloy po tayo sa ating town hall meeting at merong dalawang nakataas ng kamay. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, ang naunang nagtaas ng kamay ay si Reginald Fernandez, no? Your Honor, Reginald Fernandez, the floor is yours. Reginald, Hello. nandiyan ka ba? Reginald? Yes, go ahead, please. Yes, go ahead. Can unmute now. Unmute ka na. Nakapit ka ata. Oo, yan. Ayan. Opo. Oo. Matagal na po akong sumusubaybay po sa inyo, Secretary, Doc Lorraine, and kay Prof. Ana. Ang masasabi ko lang is sobra nabudol talaga tayo. As in, nung 2022, sobra po ang effort na ginawa ko as, alam niyo yun, private citizen, middle class citizen nung panahon na nangampanya tayo sa eleksyon para kay BBM. Hindi ko po talaga in-expect na magiging ganito ang transition natin. Magmula sa magandang nasimulan, bigla tayong bumagsak ng sobra-sobra. Hindi po ganito talagang ina-expect ko, ma'am and sir. Kaya nandito ako ngayon, nakikisa sa inyo. Alam ko na darating din ng panahon para sa atin sa Pilipinas, pero parang ang hirap talaga ngayon dahil grabe pala ang powers ng isang president. Ang dami niyang kayang gawin na mga ganito na hindi naman natin naranasan nung panahon ni PRRD. Nakaka-frustrate lang po talaga kasi nanggaling na po ako sa Laos. Nakita ko yung high-speed train nila na kung nakita ko po yung high-speed train nila, Doc. High-speed train, yeah. Yeah. Na kung tutuusin, dapat sana meron tayong ganito dito sa Pinas kung napagpatuloy lang talaga ang mga nasimula ni PRRD. Pero wala, nabudol talaga tayong lahat. Kaya sana sa darating na eleksyon talaga, maraming makapasok sa hanay ni PRRD para lahat ng mga, alam niyo yon, yung mga ginagawa nilang pambubudol or yung mga ginagawa nilang kasamaan sa bayan is magkaroon na ng end. At saka hindi nila maituloy ang impeachment na ginagawa nila sa ating VP Sara.
Mm. Kasi kung tutuusin, ewan ko, parang para sa akin lang po to kasi nanood po talaga ako ng presidential debate noon sa SMNI, Mm. which is hindi ko po tuloy alam sa ang difference ng the way he answered last debate compared sa mga ways of answering niya ngayon. 'Di ba? Meron pang tinanong si Prof. Ana noon at saka si Prof. Carlos na yung tungkol sa mga architect or policies, ganun. Bakit ngayon parang hindi na nangyayari? Parang hindi na maganda ang foreign policy natin ngayon. Lumalayo na tayo sa mga dapat na mas maganda sanang foreign policy ni PRRD kasi ang Laos, ang Vietnam, ang Indonesia, umiikot sila sa China. Though hindi naman po ako pro-China, ma'am and sir, pero nakikita kasi yung foreign policy na pinag-iikutan ngayon ni Marcos is parang nagiging mas worse. Kasi yung mga yung Indonesia, yung Vietnam, yung Laos na mga malalapit sa China, mas umuunlad sila compared sa atin na yung foreign policy na nire-revolve natin. Atin, huling-huli na tayo sa infrastructure, sa transportation, ganyan. Diba? Parang yun po ang aking saloobin. Grabe, ang dami. Hindi ko mabilang. Gusto ko mag-react sa Facebook pero dahil government employee ako, in silence talagang I pray na sana this election will be good and clean. Sana nga. Yun lang po. Kasi ako, Sana nga po, kinakabahan diba? ako sa eleksyon na ito. Marami kaming natatanggap ng mga reports sa ground na medyo magiging challenging para sa mga tulad natin na gusto natin ng malinis at fair na eleksyon. Na alam naman natin kaya natin itulak at ibangon yung ating mga gustong manalo. Pero medyo challenging itong magiging midterm election. It's not, but again, tama tayo, di ba kanina pa natin sinasabi, nasa kamay natin yan, mga Pilipino. Nasa kamay natin yan. Alam niyo, dapat naisipin din natin, tama, no, busisiin natin ang mga kandidato. Pero dahil may dalawang partido ngayon naglalabanan, partido ng mga Marcos, partido ng mga Duterte, gawin natin tong referendum. Kung sa tingin ninyo, ang buhay ninyo ay mas mabuti sa panahon ni Duterte, iboto nyo mga kandidato ni Duterte, miski hindi sila sikat, miski wala silang mga pera para sa television ads, miski hindi natin naririnig ang kanilang advertisement sa radyo. Gawin na lang natin itong plebisito, Marcos or Duterte. At both straight na rin, no? Nang wala nang paligoy-ligoy. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, ang pagiging senador ay kinakailangan istariray ka talaga, no? Talagang kilalang-kilala ka, pero hindi. Ngayon, dahil nauna ng bato itong si Marcos na pinabili lang daw ng suka, tumakbo na ng Senado, at ang sinagot naman natin na hindi baling bumili ng suka, hindi lang droga, at hindi sinusuka ng taong bayan, ginawa tuloy nilang issue. Ang issue ngayon ay Marcos versus Duterte. So, wag na natin tignan ang individual mga kandidato. Basura na natin lahat ng kandidato ng Marcos nang iparating ang mensahe na sinusuka talaga natin mga kandidato ng Marcos. No? Anyway, Pero Madam Chair. spokes, isulong din natin ang mga party list na kung saan kakampi natin. Kasi may party list and they're campaigning on the national level as well. So Actually, yung mga babasahin party list natin dapat babasahin ko itong itong dapat mga may text. listahan Asa na ba yung listahan? May nag-text ng listahan sa akin. Wait may nag-text listahan. ngayon. Pakibasa nga yung listahan na pinadala sa atin. Nako ano ata. Na-commemorate ko wala ako. yan. PPP. Hindi, nandito sa mga messages, no? Nandito sa mga messages. Nandito na. Tignan mo yung mga messages. Dali anyway, pakinggan muna natin ang ating susunod na... Ito na si Doc Lorraine Spoke. Si Doc. Okay. Doc Lorraine, go. Oo, Epanaw Party List, Bisaya Youth Party List, Duterte Youth Party List, PPP Party List. Ano yung gabay? Hindi ko alam yung gabay. Gabay Party List. Gabay Party List po, yan po yung sinusuportahan ni Harry Roque. Okay. So Gabay Party List. Okay. At saka yung ML wag din yan kasi si Laila de Lima yan.
pahihirap. Nako, wag po yung ML. Nako, wag po. Wag po. Wag na wag, no? Mahirap yung ML, Doc. Doc Lorraine, Wag ML. ML. Ano Nako, na wag yan. Wag ML? yan. Oo. Mahirap yan. Mar. Lo. Oh, mahirap yan. Pero Doc Lorraine, ikaw ay nandun sa PDP Laban. Yan na ba talaga yung listahan ng mga party list na Yeah. kaalyado ng Duterte? Yan na yun, no? Ilan lang, no? Oo. Ilan lang? Oo, yeah. At Lima saka lang yan, no? Mm. Lima lang yan. Lima lang yan. Oo. Oo. Ulitin nga natin, Doc. Ulitin natin para malinaw. Epanao, Gabay, Bisaya Gyud or BG Party List, Duterte Youth Party List, PPP Party List. Yes. Okay. Alam mo, may Okay, mga Okay. kababayan, pwede lang pasingit lang, kasi gusto ko mag-respond doon sinabi ni Reginald na yung napaka-powerful pala ng president, di ba? Ay, oo, very powerful. No? Nakita namin yun kay PRRD. Pero si PRRD, ginamit niya yung power niya, hindi para sa sarili niya. Ginamit niya yung power niya, ibinigay niya sa mahihirap yung mga disempowered so that they felt empowered. Hindi niya ginamit yun para magnakaw sa Pilipino, para manggipit ng mga political rivals. Hindi nga siya pumapatol sa mga kalaban niya eh. Kasi president na siya, yung pagkakaintindi niya na andito ako kasi magsisilbi ako kasi kaya yun yung trabaho ko. Hindi ako dito para manggipit sa mga nagkikritisismo sa amin. Hindi ako manggigipit ng mga kalaban ko. Hindi ako mambababoy ng Pilipino. Hindi ko gagamitin yung kapangyarihan ko para magnakaw, para meron tayong pinaka-corrupt na budget. Hindi ko gagamitin ang poder ko, ang kapangyarihan ko para nakawin ang vice presidency or kukunin ko yung mga karapatan ng Pilipino katulad ng ginawa ng tatay kong pasista, 'di ba? Kasi very powerful talaga kaya ang sakit-sakit ng dinadaanan natin ngayon, magising na tayo, no? Na yung kapangyarihan na yan, hindi natin minamaliit yan. Kasi nakita natin, katulad si Reginald, ang laki pala ng power. So ibigay natin yan sa pwede mong pagkatiwalaan. Character, wag mong ibibigay doon sa porket gumastos siya ng milyon, bilyon. In fact, pag gumastos ka ng milyon at bilyon, ibig sabihin pumupunta ka dyan sa poder mo, hindi para magsilbi sa Pilipino. Nandyan ka para bawiin yung ginastos mo, katulad ni Amy Marcos, bilyon na ang kanya nagastos, at babawi ka pa, na magnenegosyo ka, magnanakaw ka. No, 'di ba? So wag 'yan. No, so ang ganda nung PDP Laban slate kasi wala silang pera. Parang kami sa EPA na wala kaming pera, no, para diyan. Tsaka ayoko magbigay ng pera para iboto niyo ako. Hindi, boto niyo EPA na kasi may tiwala kayo. Ang understanding natin, meron tayong sagradong kontrata. Tayong dalawa na binoboto nyo ako na magsisilbi ako ng maayos. Yung sinabi ni Pierre RD, no, na dalawang utos niya sa amin, huwag kayong magnakaw sa Pilipino at magsilbi kayo. Yun, doon tayo. Okay, so that's it. A lot of people want to speak pa, Ana. Oh, maraming salamat, Doc. Ngayon, tatawagin ko spokes si Leandro Costa. Leandro, you can unmute yourself na and then you have the floor. Yeah. Wait, ha? Okay. Yeah. Hi, Oo. Hello? narinig po ba ako? Oo. Yeah. Oo, naririnig ka. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Professor gabi. Ana Malindog Uy, Doc Lorraine Badoy, Attorney Harry Roque. Ako po ay nagagalak na napaunyakan sa salo-salong ito. Marami po talaga akong gustong iparating sa ating gobyerno. Pero summarize, number one, Attorney Harry Roque, nais ko po na makuha yung number nyo or maibigay po yung number ko sa inyo at marami po akong gustong ipahayag sa inyo tungkol sa number one, yung power ng oligarkiya. Yung sinasabi ni PRRD na pagnanakaw ng mga oligarkiya sa ordinaryong mamamayan, marami po akong may papahayag dyan. Number two, sa power industry, yung pagnanakaw ng mga power players sa ordinaryong mamamayan. At ano pa ba?
Sa telecommunications po, marami rin pong nagagawang kababalaghan dyan. Sana po magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-ugnayan at naniniwala po ako doon sa mga sinasabi ni Professor Ana kanina na yung mga NPA, ang problema po doon, hindi po natin alam kung sino yung NPA doon, hindi natin alam sino yung CPP. Baka maganda po kung meron po sa atin maglalatag na etong party list na to, ito yung ini-endorso niyang tao, NPA ba yan o hindi? Hindi ko po alam kung paano po yung proseso pero naisip ko lang na baka yun po ang isang magandang paraan. Sana po naintindihan niyo po yung punto ko. Wala po akong nilalabag o kinukontra sa inyo. Mungkahi lang po. Maraming salamat po. Yan lang po. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.